Kitang-kita sa video na ito ang mga sariwa pang pasa, bugbog at namamagang binti ng 7 taong gulang na batang lalaki na si Kevin. Hindi niya tunay na pangalan. Narito po ang ilan sa mga larawang isinumite bilang ebidensya sa piskal. Makikita ho rito ang mga bahagi ng katawan ng bata na talaga namang napuruhan ng pamamalo ng akusado o yung inirereklamo. Nagkulay talong ho yung kanyang kita at binti kung makikita nyo sa kuha na ito. Ang kanyang braso, mula ho roon sa baba ng siko papunta sa kanyang kamay, makikita ho na puno ng pasa. Sa kanyang likuran, sa bandang puwitan, ganito po ang itsura ng mapuruhan ng pamamalo ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Nagkulay talong at namuupo ang dugo. Pati po ang likuran ng bata, makikitang hindi rin ho nakaligtas sa pamamalo ng akusado. Kwento ng tunay na ama ng biktima na itatago namin sa pangalang Randy. April 29, 2024 na mangyari ang insidente ng pananakit ng stepfather nito sa kanyang anak. Ang rason ng pananakit: ayaw daw kasing matulog sa hapon ni Kevin noong araw na iyon. Grabe naman yan! Pinapatulog daw po siya. Ay ayaw matulog. Ang mababaw na dahilan. Kaya sinaktan niya yung bata. April 30, 2024 nang malaman ni Randy ang nangyari sa kanyang anak. Tinawagan ako ng anak ko, yung babae, yung ate niya. Ang sabi sa akin, nasa emergency hospital sila. Yung anak ko, binugbog daw ng amay niya. Kaya nagpunta ako doon ko lang nalaman. Ang kwento pa kay Randy, hindi daw ito ang unang pananakit sa kanyang anak dahil tuwing nagsusugal daw ang stepdad ni Kevin ay kinukulong daw nito ang bata sa banyo. Tinanong ko yung anak ko, tuwing magmamadyong pala yan ikinukulong sa CR. Hanggat hindi matapos magsugal, hindi lalabas ang bata sa CR. Ayon naman sa tiyuhin ng bata na si Gilbert, hindi niya tunay na pangalan. Umaga ng April 30, 2024 nang makitang tumatakbo si Kevin palabas ng bahay ng amain, puro pasa at latay na raw ang katawan nito. Nung malaman namin, tapos na Tumakbo na lang yung batang palabas. Nakita nung lola niya. Agad nilang dinala si Kevin sa bayan para idulog ang nangyari sa DSWD. So ang lolo, dinala niya dito. So yun, nagkausap-usap kami, daling kaagad sa Concepcion. Kaya diniretso namin sa DSWD. Nagdalhin sila sa PNP Women and Children Protection Desk o WCPD ng Concepcion, Tarlac para ipablata ng nangyari. Pinuntahan ng mga pulis ang amain ni Kevin pero tila nag-disappear na raw ito. Pagkakuha ng informasyon, pumunta kaagad yung ating investigador at saka WCPD para maimbestigahan yung kaso. Pero nung time na yon, yung suspect ay wala na po doon sa dahil sabi nila tumakas daw. Nung time na naganap yung krimen. Nakapareham ng resibo si Kevin at sa gabay na rin ng kanyang ama, kinumusta namin siya 1 linggo matapos ang insidente ng pananakit ng kanyang amain. Magpapakwento lang ako ha. Ano ba nangyari anak? Pinalo po ako. Madalas niya bang gawin ito? Opo. Kapag tanghali po, Bakit kanya pinapalo? di po ako natulog. Anong ginagamit niya anak? Kamay lang o may ginagamit siyang iba? May ginagamit po sa iba. Kahoy po, 2x2. Saan kanya pinapalo? Hapit po pati sa paa, pati po sa kamay. Pati po sa mukha po. Sabi ko po, itigil mo na po, ibigyan mo na po ako. Kahit ayaw-ayaw po pinapayo ako. 2 taon na raw nakatira si Kevin sa kanilang tatay-tatayan simula na maghiwalay ang kanilang mga magulang. Isang OFW o Overseas Filipino Worker ang kanilang ina. Kaya ang bago nitong partner ang araw-araw ng kasama ni na Kevin. Kikita ko lang po siya dito. Pag pupunta ako, nakakausap. Pag may oras po ako, kahit na nasa malayong lugar po ako, pinapadala po sila sa akin. Binibigay ko naman po yung makakaya ko. Ayon sa medico legal, moling o labis na pambubugbog ang sinapit ng munting katawan ni Kevin. Sa tulong ng barangay, sinubukan ng resibo na makapanayam ang amain ni Kevin. Kaya pinatawag ko kayo. Gusto ko kayong pumunta dun sa Purok Maligaya at ibitahin nyo dito. Ilang sandali pa lumipas pero walang lumalabas sa bahay ng amain ni Kevin. Ako, Hindi
Pwede naman po. Kuya mo. Hello, sir. Wala tao, sir. At tingin niyo sir, babalik pa siya. Hindi Kasi, po alam. Hindi ko naman alam, sir. Nandiyan po ba si Sir? wala, Wala po. wala. Nung isa nga po nandyan siya. Aba kuya, from stepfather to step out ka real quick ha? Pero buo ang pasya ng tunay na ama ni Kevin. Gusto ko lang po sana mangyari, magkaroon ng justisya nangyari dun sa anak ko. Kung talaga pong may batas tayo na sinusunod na proseso yan. May 6, 2024, sinamahan ng resibo si Randy sa Municipal Police Station ng Concepcion, Tarlac. Buo na ang kanyang desisyon na sampakan ng kaso ang bagong partner ng dati niyang asawa. Sinampahan niya ito ng kasong paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 o Act Providing for Stronger Deterrence and Special Protection Against Child Abuse. Pwede nating isampa sa kanya ay yung Section 10, Paragraph A of RA 7610. Yung RA, sabi natin yung Republic Act 7610 na para sa mga bata, na nagsasabi yung acts of child abuse, cruelty, exploitation, and other condition prejudicial to the child development. Babalik po ako sa police station para po makakuha ng regular filing po sa kaso ng bata. Kung mapatunayang may sala, nakaharap ang amain ni Kevin sa 6 na taon at 1 araw hanggang 8 taon sa bilangguan. Gusto ko lang po, sir, mangyari talagang mapabilis po yung sa kaso na to para po mabigyan po ng justisya yung anak ko. Mapapanatag na po siguro ko nun. Para naman masiguro ang kapakanan ni Kevin, inilapit siya ng resibo sa Barangay Kaluluan Violence Against Women and Children of VAUSI para mabigyan ng counseling at intervention. Di po biro yung mga dinadana. So, asahan nyo po bilang barangay official, VAUSI officer, kaantabay po ng mga kasama ko at si Kapitana. Magkikipag-coordinate through PNP or MSWD para sa ganung proseso. Sa ngayon, sa tahanan muna ng kanyang tunay na ama, maninirahan si Kevin. Sa anak ko na nakadanas po ng ganyan sa amay niya dahil wala po ako sa tabi niya. Humingi po ako ng patawad sa kanya sa nangyari. Mas may maganda pa po sana kinabukasan para sa kanya. Ayon sa barangay, mukhang nasa mabuting lagay na si Kevin ngayon at pagtutulungan nila ng mga pulis na masigurong wala nang mangyayaring masama sa bata.